nga po ng viral na hinaing ng isang naulilang asawa na nagsabing hindi nila nagamit ang ilang benepisyo matapos pumanaw ang kanyang asawa. Bukod sa pamilya ay nakipag-ugnayan na rin daw ang PhilHealth sa mga ospital na sangkot upang masuri ang kaso. Para linawin ang mga tanong ng publiko, magkakasama natin si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Doc Mercado. Salamat po sa oras. Gandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Doc Mercado, ito nga po, matapos mag-viral itong post ng naulilang asawa, ano po ang agad ninyong naging aksyon? Nakapag-ugnayan na po ba kayo sa pamilya at sa mga ospital na sangkot? At ano na po yung mga paunang nalaman ninyo? So kami po ay taus-pusong nakikiramay dito po sa ating pumanaw na member. At ang una nga pong hakbang na ginawa namin ay agaran po kaming nakipag-ugnayan doon po sa kanya pong asawa na siya pong nag-post nga nitong viral post na umiikot ngayon. At nag-alok po ng tulong dahil po doon sa amin pong pagre-repaso ng mga kaso ay meron naman po talagang makukuhang benepisyo itong ating miyembro. So kami din po ay pagkatapos po naming siguraduhin ang ating miyembro po at kanya pong mga naiwang mga mahal sa buhay ay natulungan na natin. Tsaka po kami lumapit sa ating mga hospital para po alamin ano ho yung mga detalye. Kasi wala naman po tayo doon para po sabihin kung ano po talaga ang dapat na nangyari. At ngayon po ay hinihintay po natin yung kanilang kasagutan. So, posible po bang may posibleng pagkukulang o miscommunication doon po sa proseso sa panig ng ospital, like po sa pagproseso ng claim o sa pagpapaliwanag po ng mga benepisyo sa pamilya? Alam mo, Cheryl, napakarami kasi nitong ating mga kinukonsidera sa pagpapalawig ng atin at pag-apply ng ating benepisyo. So ito ay inaaral pa namin kaya hinihingi nga namin yung detalye mula sa ating mga ospital at inaalam namin ano ba ang punot dulo bago kami gumawa ng naaayong hakbang. Pero ang PhilHealth po ba ay diretso ng nagkaroon ng pagkakataon na makausap mismo po itong naulilang asawa? Opo, ang amin pong Regional Vice President ay agaran nga pong kinontak ang ating may bahay na ulilang may bahay at napag-agrihan po na meron pong makukuha at ito po ay amin pong ipino-process na at ito po ay agaran po naming i-reimburse kapag po nakuha na namin yung mga required na documents. Mhm. So definitely meron palang benepisyo. It's just at this point, hindi pa po natin alam kung, kasi nabayaran na po ito, no, Doc? So ang mangyayari ba ay marireimburse kung ano man po yung makikitang pwede o pasok doon sa benefit na pwede pong maibalik doon sa pamilya na halaga? Tama yan, Cheryl. At yun nga, depende doon sa mga nagawa at depende nga doon sa mga makukuha nating datos. Meron na talagang existing na mga benefit doon sa ating mga pasyente na sa kasamang palad ay hindi umabot ng 24 hours at nagkaroon nga ng tinatawag nating mortality. At ito ay usually doon sa mga dreaded disease na mataas talaga yung mortality rates gaya nga nitong stroke, myocardial infarct na inaatake sa puso, severe pneumonia, dengue, at iba pang mga sakit. At lalo na doon sa mga fortuitous event kapag halimbawa may mga lindol o may mga sakuna na natural calamities na nangyayari. Yun ay lahat kino-cover natin kahit less than 24 hours. Dr. Mercado, isa po sa mga kumalat online, yung paniniwalang kailangan daw munang ma-confine ng hindi bababa sa 24 hours ang isang pasyente bago makatanggap o mapakinabangan nila yung pagiging PhilHealth member nila, yung mga benefits po na ibinibigay ng PhilHealth. So, totoo ba na may ganito po o may mga exceptions naman po? Alam mo, Cheryl, yun na nga yung aming pinapalawig at pini-improve. Kung matatandaan mo, tinanggal na natin yung 30-day single confinement period. Mhm. Na kapag ikaw ay na-re-admit within 30 days, kino-cover na natin yan. Mhm.
tinanggal na rin natin yung cumulative na 45-day benefit period na sa kabuuan ng isang taon ay pag umabot ng 45 days ang iyong cumulative o pag pinagsama-samang confinement ay hindi na kino-cover ng PhilHealth. So talagang pinalalawig namin yung ating benepisyo. Isa pa dyan, yung ating outpatient ER benefit package. So hindi na nangangailangang 24 hours ka na nasa hospital para maka-avail ng serbisyo at saka ng benepisyo ng PhilHealth. Kung nandun ka sa emergency room, ay kino-cover na natin kung ikaw man ay pinauwi before the 24-hour 24-hour period. Yun namang mga nako-confine at kailangang i-transfer, for example, ay kino-cover din natin yung mga ambulansya at saka yung mga transfer cost ng ating mga pasyente. So ito ay kasi iba-iba ang mga presentation ng mga sakit eh. Kahit pa sabihin mong pare-pareho ang diagnosis, hindi siya dikahon. Kaya ina-approach namin yan depende doon sa mga kalagayan at saka sitwasyon na nung ang pasyente ay nag-avail ng service. Okay, klaruhin din po natin, Doc Mercado, no? Gaya niyan, kung ang isang pasyente ay dumating sa emergency room at hindi umabot ng 24 hours ang kanyang pananatili dahil sa lubhang kondisyon o pagpanaw, mayroon pa ring mga benepisyong maaaring ma-avail. Yes, Cheryl. So kapag ang pasyente ay nanatili sa emergency room, yun ay covered outpatient emergency room package natin. Kung ang pasyente naman ay na-confine, yun ay kino-cover namin, may resuscitation na coverage tayo. At ito nga, dahil sa mga pangyayaring ganito, pinarerepaso ko na dun sa aming standards and monitoring department na kapag substantial naman ang naibigay na serbisyo ng ating mga hospital, at kumbaga malaki at intensive yung kaso, ay makover ng kahit yung ating portion ng case rate. Ito yun ay pinag-aaralan na namin. Mhm. Para po sa kasong ito, mayroon pa bang mga benepisyo o assistance na posible pang matanggap ng pamilya habang patuloy yung inyong pagsusuri? Or klaro na rin po ito doon sa naiwang asawa na this is still under assessment, evaluation, investigation, at kung anuman yung pasok na benefits na pwede lang makuha ay maibabalik naman po sa kanila? Tama yun na Cheryl, kasi nga titingnan muna natin yung medical records, anong mga procedure na ginawa. Ang pasyente ba ay, for example, na intubate, so may separate tayong case rates dyan. Ang pasyente ba ay binigyan ng mga gamot na kino-cover din natin. So yun ay titingnan pa natin para matiyak natin kung ano talaga yung maximum na pwedeng mabigay nating benepisyo sa ating pasyente. Naging sentro rin po ng diskusyon, Doc Mercado, yung katotohanan ng mahigit 2 dekada raw naghulog nga sa PhilHealth ang nasawi. Mayroon po bang karagdagang benepisyo o pagkilala para sa matagal nang nag-aambag sa sistema para lamang din po naiintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pagiging PhilHealth member? So ang pinag-aaralan natin yan, Cheryl. Pero ang una dyan, kapag ang ating miyembro ay nakapag-ambag na ng 120 months or 120 premium payment na monthly payment, ay hindi na natin hiningan ng karagdagang premium at sila ay covered na ng lifetime. Ito yung tinatawag nating lifetime member. Pero pinag-aaralan din natin yung mga nakapagbibigay ng tuloy-tuloy at walang patlang dun sa kanilang ambag. At ito nga ay pinag-aaralan na natin at hopefully in the soonest possible time, baka within the month, makapaglabas na tayo ng mga bagong mga alituntunin tungkol dito. Over the past couple of years, talaga pong nakita naman yung pagbabago, yung pag-expand ng benefits po sa mga PhilHealth members. Maraming nadadagdag, maraming na-adjust po sa iba't ibang pakete, sa iba't ibang benefits po. So posible kayang hindi lang pamalinaw doon sa ospital o doon sa nag-asikaso nung billing nito pong pamilya or hindi gaano pang ka-updated dahil nga palawak ng palawak po yung mga benefits na maaaring makuha nitong pamilyang namatay. Kaya po nagkaroon ng ganitong pagkakalituhan. Tama ka dyan, Cheryl, kasi itong
health system natin is a whole of society approach. Dapat meron ding patungkulan ang ating mga manggagamot at ang ating mga accredited healthcare facility. Meron ding kaming gagawing reorientation ng aming P-cares kasi sila yung mga boots, sila yung aming eyes and ears on the ground eh. So ang aking ang personal uh, value parang ituring nyo na kada pasyente natin ay kamag-anak mo at mahal mo sa buhay. Anong kailangan mong gawin para matiyak na mabigyan ng tamang serbisyo itong ating mga miyembro? At ito po, Doc Mercado, kung may mga pamilyang nakakaranas ng pagkalito, pagkaantala o umano'y pagkakait ng benepisyo, saan sila maaaring direktang dumulog para makakuha nga ng agarang assistance mula sa PhilHealth? So, we appreciate itong mga ganitong uri ng report kasi ito yung talagang nagpapatibay at it brings our attention and our focus on the other gaps na maaring hindi namin nakikita agaran eh. So ang gagawin po namin talaga ay yung aming P-cares i-reorient. So yun po yung ating mga taong nandun po sa mga hospital. Kasi karamihan nga lang po dun sa secondary and tertiary hospitals nandun doon. At meron din po tayong 24/7 na corporate action center. At ito po ay pwede nyo pong tawagan. Ang numero po ay 02-8662-2588 or mag-email po sa amin, nandun din po sa aming website para po agaran din naming matugunan yung kanila pong mga hinaing o mga komento. Dahil po sa naging insidenteng ito, Doc Mercado, may nakikita ba kayong pangangailangang repasuhin o baguhin yung ilang patakaran o guidelines upang maiwasan, mas ma-improve din po yung pag-assist sa mga PhilHealth members po natin pagdating sa mga reklamo? Oo, niriripaso namin yung parang provider adherence and compliance ng ating mga providers. So meron na tayong escalation protocol na ginagawa. Tinitingnan din namin yung kanilang adherence sa service level agreement. At yun nga, meron kaming tinayo rin na health finance analytics units para din aralin yung mga datos na nakukuha namin mula sa ating mga providers at mga hospital. So marami tayong ginagawang mga pagrerepaso at pagreforma nitong ating mga sistema at hopefully within the next month or so meron ng bunga itong aming ginagawang mga bagong reforma. Maiba lamang po ako ng kaunti, Dr. Mercado, para updated din yung ating mga miyembro. Ano na yung mga bagong benepisyo, pinalawak na coverage o mga reformang ipinatutupad ng PhilHealth ngayon na dapat malaman po ng ating members? So ang una po dyan ay yung ating yakap o yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit na nilunsad natin nung nakaraang taon pero ngayon pong taong ito ay talaga po tayong pusang nagre-recruit ng mga providers at ito po ay para palawakin po yung access points at ngayong taong ito rin po ay nilunsad natin nationwide na yung ating gamot or yung ating guaranteed access to outpatient medicine. Nung nakaraang buwan po, to be exact, April 30, ay nilunsad po natin yung bago nating maternity care package na kung saan po ay tinaas na natin yung coverage ng panganganak. Ito man po ay normal delivery or cesarean section. At kung doon naman po sa mga nakunan ay yung pong pagraraspa. At kinover na rin po natin yung mga prenatal at saka postnatal follow-up po ng ating mga mag-ina. Kasama po yung pagbibigay po ng mga bitamina at saka po yung paggagawa po ng mga laboratorio para matiyak po yung kaligtasan ng ating mag-ina. At bilang panghuli pong tanong, ano po yung mensahe natin sa mga Pilipinong nababahala nga matapos mabasa itong viral na post na ito at nagtatanong kung sapat ba yung kanilang proteksyong maibibigay ng PhilHealth sa oras ng kanilang pangangailangan? Nais ko pong bigyan ng assurance ang ating mga miyembro na kami po ay nandito para po tugunan at tulungan po ang pangangailangan nila. Meron lang pong pagkakataon na sa dami po nung ating mga pulisiya, mayroon pong maaring falling between the cracks. At ito nga po ay amin pong tinutugunan
sa pamamagitan po ng pag-reorient at nga po bibigay na mas malinaw na mga standards. At saka po yung ating mga accredited providers, mga hospital man po at mga doktor, ay atin pong i-align kasi nga po ito ay whole of government approach at yung ibang ahensya po ng ating pamahalaan ay maging collaborative din po tayo kasi nga po katulad niyan ang regulations po for anti-deposit law ay nasasaklaw po ng DOH. Kaya yun po ay aming pag-uusapan kung ito po ba ay talaga nasusunod ng ating mga providers. Dok, kailan po inaasahan na masasara itong kasong ito dito po sa misis na nag-viral na matatapos po ang investigasyon at maaksyonan po? So binibigyan po muna natin ng personal space ang ating grieving family para po ma makapag-adjust at siyempre po mahirap po yung kanilang mga pinagdadaanan. Pero ang aming lines of communication po ay open 24/7 at pagka may pagkakataon na po ako po mismo ang makikipag-usap sa ating naulilang may bahay para rin po ipaliwanag at bigyan po ng assurance yung amin pong ginagawang reforma. Marami pong salamat sa inyong oras at paglilinaw, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth.